Samantala, nakatakdang ilabas ng Commission on Audit ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa paggastos ng pork barrel ng mga mambabatas. Sa kanya namang muling pagharap sa media, dinepensahan ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles ang umunoy maluhong pamumuhay ng kanyang pamilya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kasama ang kanyang mga abogado, dumalo sa media forum si Janet Napoles, ang umano'y utak ng 10 billion pork barrel fund scam. Dito natanong siya ng media tungkol sa mga online posts ng kanyang anak na si Jean. Sa mga posts, makikita ang kanyang lifestyle sa ibang bansa, ang kanyang mga mamahaling damit, bag at sapatos na sinusuot niya sa mga lakad gaya ng movie premiere. May mga litrato rin na nakapost kasama ang ilang sikat na Hollywood stars at singer. May mga pumupuna tuloy, katas ba raw ito ng pork barrel? Dito umalma si Napoles, huwag naman daw idamay ang kanyang anak sa kontrobersya. Kung may kaya ang kanilang pamilya, ito raw ay dahil sinuwerte sila sa coal mining business sa Indonesia. Giniit din ng kanyang abogado na wala itong mga property sa Amerika. Umaapila ko sa mga tao, sana wag naman po idamay yung pamilya namin. Kasama ang kanyang mga abogado, nagpaliwanag din si Napoles tungkol sa litratong kasama niya, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla na inilabas ng news website na Rappler. Batay sa mga naunang ulat, sina Revilla at Estrada ay kabilang umano sa mga mambabatas na nagbigay ng pork barrel fund na napunta umano sa mga peking non-government organizations ng grupo ni Napoles. Pero sabi ni Napoles, hindi niya kakilala ang mga ito. Kami birthday. So since nakakita po kami ng artista, 'di ba? Siguro naman ho kahit si Senator Bong, 'di ba ho, mahilig siyang umakbay. Meron namang ibang senador na tatabi lang sa'yo. Hindi ibig sabihin na pagpa-picture-picture, friend mo na, kasamang ka na sa scam. Sinubukan muli naming kunan ng pahayag ang dalawang senador pero hindi sila sumasagot sa aming tawag. Nauna nang sinabi ni Estrada na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Sabi naman ni Revilla, paninira lamang ito sa kanya. Sinabi rin ng abogado ni Napoles na papayag silang buksan ang bank accounts ni Napoles kung may court order. Handa naman daw ang abogado ng whistleblower na si Ben Harluy na si Attorney Levito Baligod na makipagtulungan sa pagtuturo ng mga bank account ni Napoles. Maganda po yan na hakbang na maaaring gawin ni Mrs. Napoles, yung mga bank accounts na alam din ng mga whistleblowers na pag-aari niya ay maaari din naming ibigay. Ang Commission on Audit naman, nakatakdang ilabas ang resulta ng kanilang special audit sa paggasto sa pork barrel ng mga mambabatas. Kabilang rito ang mga mambabatas na nagbigay ng kanilang pork barrel sa mga questionabling NGO. Ayon sa komisyon, bago pa man daw pumutok ang anomalya sa pork barrel, matagal na raw nilang iniimbestigahan ang paggastos ng mga mambabatas sa kanilang PIDAC. The very fact that this is public funds and we are the auditors, we should be protecting the interests of the people. Hindi kami pwedeng sabihan na namimili dahil both administration and opposition ay nakikita po na doon sa report namin po nilalabas. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.